Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito ho tayo sa Malolos, Bulacan mga kamaster. So meron po tayo dong refrigerator na ang tatak ay ang dami ng tatak ha. Ito, Toshiba, yun, Toshiba. Ayan. So ito po ay Toshiba na inverter mga kamaster. Okay, so natapos na ho tayo sa ating diagnosis. Ibabalita ko lang ho sa inyo yung nangyari sa refrigerator na ito. Baka ho kasi makarelate kayo, no? Itong refrigerator na to, para umandar ulit, no, kailangan mo nang bunutin ni sir yung saksakan dito tayo sa kabila sa likod. Yan. Para umandar ulit yung ito yung ating production. Ayun. Okay, so para umandar ho ulit, binubunot ni sir sa saksakan. Yan. Yan, binubunot ito sir, no, ni sir kasi kapag namatay ho yung kanyang kapag namatay yung compressor, no, ang tagal bago umandar. Kinabukasan pa. Kaya ginagawa ni sir, ang kanilang ang kanilang hudyat para pwede nang paandarin ulit is yung drain pan. Sir, papat nga si drain pan, sir. Yung drain pan natin. Yun. Yan. Yan. Itong drain pan na to, ito yung ginagawang reference ni sir. Kapag halimbawa namatay na ho yung compressor, tahimik na, no? Hindi na ho umaandar ulit yung compressor para magpalamig ulit. No, kahit bunutin pa nila, then isaksak ulit, wala na talaga. Kaya ginagawa ni sir, hinahantay na lang hanggang kinabukasan. Kapag halimbawa nagkaroon na ng tubig dito at nakita na ni sir na okay na, may tubig na, natunaw na yung yelo. So kapag sinaksak nila, okay na naman. Okay? So ang tanong ka, sir, anong problema pagka ganyan na kailangan pang umabot ng kinaumagahan, no, para umandar? Kasi ang kadalasang na-encounter ni sir, kapag ka namatay na ho yung system o di naman kapag nag-defrost na, hindi na gumagana ulit. Okay? So, titingnan natin dito. Kailangan pa bang bubunutin sa saksakan ng kinabukasan para lang umandar ulit? Tingnan natin kung anong problema. Okay? So, punta ho tayo dito sa loob. Yan. Ang reason kung bakit ganyan, no, is yung ating internal fuse. Yun. Tama sabi mo. Kasi kapag nag-defrost yung ating ating system, dilim 'yun. Kapag nag-defrost yung ating system, dahil po 'yan sa ating defrost sensor, 'yun ito defrost sensor. Yung ating defrost sensor, kapag nagbigay siya ng command sa ating system na, "Oops, masyado nang makapalang yellow, pwede na mag-defrost." 'Yun. So ang problema naman, no, since nga ho na may problema yung ating internal fuse, papaano po magkakaroon ng 220 volts sa ating heater para magningas, para uminit ang ating heater, para di-defrost? Kaya nangyari, nakalutang ngayon yung naka-floating ngayon yung program na defrosting. Pero ang totoo, hindi talaga nagdi-defrost. Tama sabi mo. Kasi wala nga pong 220 volts na dumadali sa kuryente sa heater kasi nga po putol ho yung ating fuse. So, papatunayan po natin sa mga oras na ito. At the same time, syempre, ipapakita ko ho sa inyo kung ano nga ba ang value ng sensor ng Toshiba na ito. At paalala ha mga kamaster, baka kung maka-encounter kayo na ito, si Toshiba po ay wala pong thermostat sensor. Ang nandito ho ay thermostat controller lamang at saka yung ilaw. Ayan ha. Binaklas ho natin yan. So, ayan wala ho. Ito ay ho yan, hindi ho thermostat sensor yan. Yung pang ng amoy. So, dito sa fridge, wala po siyang thermostat sensor na supposed to be. Dapat mayroon po siyang thermostat sensor. Pinakita ko lamang ho sa inyo sa mga kaibigan natin, mga minamahal kong technician at mga customer na kapag kayo naka-encounter ng ganitong model, wala po talaga siyang thermostat sensor sa fridge. Ito ay sa ilaw, ito po ay sa thermostat controller mga kamaster. Okay. So, focus po tayo dito. Kukuhanan po natin ng value yung ating defrost sensor. So, sa pagkakataong ito ay iimbitahan muna natin ang ating minamahal na customer. Yun, paghawak ng ating cellphone. Yun, sir, pasok! Ayun Ayun Yan. Nanginginig. Yan. Pangarap lang ni sir na humawak ng cellphone ngayon kasi pinapanood niya tayo. So, ngayon, si sir na yung may hawak ng cellphone. Yan. So, tingnan natin kung ano ang value ng defrost sensor ni Toshiba. Ito defrost sensor. Ayan ha. Para ma-idea po kayo. Kailangan meron po tayong makukuhang 7 to 8 kilo ohms. 7 to 8 kilo ohms. Tingnan natin.
Yun o, 8.3 kilo ohms. Okay, so paalala, 7 to 8 kilo ohms ang value ng defrost sensor ni Toshiba inverter, mga kamaster. Okay, so dumako ho tayo dito sa internal views. Ito internal views oh. Ang kulay ano ba to, sir? Orange ba to? Parang white eh. Ano ba kasi yan? Hindi man lang inexakto yung kulay. Parang off-white siya, off-white. Oo, basta ganito na yun. Itong wire na to, itong parang orange na parang pink na pinaghalong pink at saka blue. Itong dalawa na yan, ito po yung internal fuse. Ito ho yan ha. Yan. Pahiram mo na, sir. Pahiram mo na. Yun. Ito ho yung internal fuse ha. Yan ho. Yan, internal fuse. Okay. So, tingnan natin. Sa internal fuse, kailangan ho may makukuha po tayong continuity. Ayan. So, kailangan yan, yung tester ho natin di hampas ho ito eh. Yan. Okay, so kailangan may continuity ho tayo sa ating internal fuse. Dito na tayo sa likod para makita natin. Para talagang Ayan ang mga kamaster. So sira ho yung ating internal fuse. Okay, kaya po walang dumadaloy na kuryente sa ating defrost heater, mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple. Okay? So meron po tayo ditong ipapalit na internal fuse. Ito po ay internal fuse ni LG. Dapat itong internal fuse kasi resistor type ko ito ha. Ayan oh. Yan, ganito sir ng konti. Iyo, nadali, galing ng cameraman natin. Internal fuse, resistor type, parehas lang ho yan dyan. So dapat may makukuha tayong continuity. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Yung tester ha. Ayun oh. Yan. So, buo yung internal fuse, ito ipapalit natin. Pero ito, pansin nyo, ayun, wala. So, tingnan natin yung value ng heater. Sa heater natin, as is 100 up to 500 ohms. Tingnan natin dito ha. Yung heater po natin, dalawang kulay puti yan ha. Dalawang kulay puti. Paalala lamang, dalawang kulay puti. Yun. Tingnan natin. Yun na nadali, pwede pakasalan. 413 ohms. So, wala po tayong problema sa sa ating wala po tayong problema sa ating heater, wala rin po tayong problema sa ating defrost sensor, kundi ang problema lamang ho natin ay itong internal fuse. Sa madaling sabi, kaya pala hindi na gumagana ang ating compressor ulit pagkatapos command ng defrost si defrost sensor ay kasi nga po hindi pa natutunaw yung makapal na yelo dito sa ating evaporator. Kaya umaabot pa ng kinabukasan bago matunaw yung yelo sa ating evaporator. Kita mo? Kasi kung halimbawa, yung ating internal fuse ay goods, 15 minutes lang yan. Aandar ulit yung ating compressor. Kasi sa pamamagitan po ng heater, matutunaw ho yung yelo sa ating freezer. Kaya 15 minutes lang, tunaw agad. Since nga ho na yung ating internal fuse, yung pinagdadaluyan po ng ating 220 volts na papunta sa ating heater ay putol, hindi ho talaga gagana yung ating heater. Kaya walang tutunaw sa yelo sa ating freezer, sa ating evaporator. Kaya umaabot pa ng kinabukasan. Ngayon, ang pinagtataka ni sir, kapag halimbawa napuno na ng tubig yung drain pan sa likod, yun po yung hudyat na okay na to. Sabi ni sir, okay na to, pwede nating saksak. Ngayon, kapag sinaksak nila, magiging okay ulit. Normal operation. Pagkalipas na naman ng mga ilang araw, ayan na naman. Okay? So, nangyayari, pagpatay ng pagka nag-defrost. Kasi pagka nagdi-defrost po yung ating system, patay ho yung evaporator fan. Ito po, yan. Yan. Naka-off po yan. Okay? Kapag binuksan nyo yung iyong freezer, tahimik na tahimik po yan dito. Ang tanging nyo lang makikita, yung ilaw sa bandang fridge. Kapag katahimik yung system, pag hindi gumagana yung fan, ibig sabihin, naka-defrost ang ating system. Ang problema naman, akalain mo na sira pala yung ating internal fuse, kaya hindi ngayon gumagana yung heater na dapat tutunaw sa yelo, sa ating freezer ng 10 to 15 minutes. Ang problema, paano matutunaw yung yelo, hindi gumagana ang heater, hindi dahil sira ang heater, kundi sira ho yung ating internal fuse, mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple. Kapag sira ang internal fuse, sira ang defrost sensor, sira ang defrost heater, isa lang ang epekto niyan, hindi po magdi-defrost. Ang problema naman, good ang ating defrost sensor,
sira ang ating internal fuse, good ang ating heater, hindi gagana si heater kasi nga po putol yung linya mga kamaster. Pero ngayon, papalitan na po natin siya ng internal fuse na pang LG, no, pang LG kasi wala ho tayong stock ngayon. Okay, so ito na ho yung internal fuse. Ito na ho yun, yun. So ito na mga kamaster, no, natanggal na ho natin yung internal fuse. Yan, sir, pwede pa hawak nga ulit. Iyon. Para makita ng ating mga, iyon, nakita yung daliri. So, yan. Para makita nyo na siya talagang sira ito, tinanggal ko na ha. Ayan o. Ayan ha. Ito. Iyon ha. Ayan o. Okay. So, tingnan ho natin dito ha. Tinanggal na natin. Ayan. Aha. Ayan ho. Ayan o. Sagad na yan ha. Sagad na. O yan o. Wala o. Okay. So, sira ho talaga ating internal fuse. Tanggalin natin to. Okay. Then, ito ipapalit natin. Internal fuse din. Ito. So, check natin. Bago natin palitan, kailangan makita nyo na good yung ating papalit. Yo! Nadali! Pwede ba kasalon? Yan o. Okay, so gano'n lamang kasimple. Ipapalit na ho natin to. Pero syempre, ang kukunin ho, ipuputulin ho natin to kasi kailangan ho natin ng socket mga kamaster. Okay? A few moments later. Okay, so ito na ho yung ating internal fuse. Yan. Yung defrost sensor, maiiwan na lang ho to dito kasi iba ho yung value nito. Okay? Ito naman ay 9 to 10 kilo ohms. So, hindi natin pwedeng isaksak dito sa Toshiba kasi si Toshiba 7 to 8. Okay, kaya yan, goodbye na lang dito sa ating defrost sensor. Ang mahalaga, yung internal fuse ay ma-install natin para mag-defrost na yung ating mga kamaster, yung ating refrigerator. Okay, so ito lamang ho ang ating nakitang problema sa mga oras na ito. Kaya po yung problema ni sir sa refrigerator niya na kailangan pang paabutin ng kinaumagahan para umandar ay dahil po yan sa ating internal fuse. Kasi nga po, sa halip na mag-defrost, sa halip na, ulitin ko, sa halip na gumana ang heater ay hindi po gumagana ang heater kasi nga po walang 220 volts na dumadaloy sa ating defrost heater. Kaya ang nangyayari, natutunaw ho yung yelo hindi dahil sa heater, kundi natunaw ho yung yelo dahil sa magdamag na naka-off ang ating naka-off ang ating system mga kamaster. Okay. Kakabit na ho natin ito mga kamaster, no? Kaya paalala sa mga technician, customer na kapag kayo naka-encounter ng ganito na di-defrost naman, no? Namamatay yung evaporator fan pero ang bagal matunaw ng yelo, umaabot pa ng kinabukasan, no? Aakalain natin na gumagana ng heater, yung pala hindi. Natutunaw pa lang yelo dahil sa sa magdamag na naka-off dahil nga po sira ang ating internal fuse mga kamaster. Ikakabit na ho natin to at papaganahin natin mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.